Islam ay from the word salam, peace, kapayapaan. At sino man ang yumakap dito ay nasa kapayapaan siya. Islam is the complete way of life. Religion. Paano natin kikilalanin ng Allah, ang Diyos, ang tagapaglikha? Paano natin aalamin ang pamaraan ng pagsamba na nagugustuhan ng Diyos? Yun po yung Islam. At sino man ang sumunod sa Islam, ay yun ang tinatawag na Muslim. Ang Muslim ay salitang Arabic na Istislam. Actually, alos dyan din galing yung Islam. Yung Muslim ay pagsuko, istislam, ibig sabihin, isinusuko mo ang sarili mo sa nag-iisang Diyos. Lahat ng taong sumusuko, nagpapasakop, o sumusunod sa kalooban ng dakilang tagapaglikha. Yan po Ibig sabihin, yung mga naglalabag, yung magnanakaw, yung pumapatay ng tao, yung nagbobomba, hindi pala Muslim yun. Kasi lahat ng ginagawa niya ay labas sa utos ng nag-iisang Diyos. Di ba? Pero ang masakit, yung mga naririnig natin sa television, sa balita, na kapag si Abdullah nakapatay, terorista agad. So mali po yun. Actually, Muslim ba, pero hindi niya pinapractice ang kanyang pagiging Muslim. Hindi niya sinusunod ang batas ng Islam. So, malinaw na ang Muslim ay sino mang sumusuko sa nag-iisang Diyos, sumusunod sa Kanya, at umiiwas sa mga ipinagpapawal ng Diyos. Very simple. Lahat ng nilikha ay may kusang pagsunod. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ay Muslim. Paano nangyari yun? Ikaw, Kristyano ka ngayon, pero sa totoo, originality mo, yung katawan mo, Muslim. Bakit ako naging Muslim? Bakit Muslim ang katawan? Kasi ang meaning ng isang meaning ng Muslim ay merong kusang pagsunod sa nag-iisang Diyos. Tanungin kita, brother. Pag ikaw ba'y nagutom, ano ang gagawin mo? Kakain ka, maghanap ka ng pagkain, di ba? Pag nuuaw ka, maghanap ka ng inumin. Pag inantok ka, ano gagawin mo? Matutulog ka. That's the original na pagsunod ng ating katawan. Ngayon, tatanungin kita kung kaya mo bang suwayin ang originality na binigay ng batas ng Diyos sa katawan mo? Kaya mo bang suwayin? Hindi mo kayang suwayin. Kasi yun ang programa na ibinigay na nag-iisang tagapaglikha sa atin. Di ba? Pero pag tinanong ka, anong religion mo? Katoliko po ako. Di ba? So, ang meaning ng Muslim ay merong kusang pagsunod. Pagko sinabi ng Allah, sinabi ni Prophet Muhammad, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lahat ng ipinanganak ay ipinanganak siyang original na naniniwala. May pagsuko sa nag-iisang Diyos. Siya ay Muslim. So, alam niyo yung Muslim hindi terorista, hindi mamamatay tao. Ang Muslim ay sino mang mayroong kusang pagsunod sa nag-iisang tagapaglikha na lumikha sa kanya. Yun ang isang definition ng Muslim. Okay? So masama pa ba ang meaning ng Muslim sa inyo? Hindi na, di ba? Hindi. Yung upuan mo, brother, Muslim yan. Kasi kung anong pagkalikha sa kanya, yun lang ang sinusunod niya. Yung puno, yung buwan, yung bituin, yung araw, mga Muslim sila. Kasi kung ano ang purpose na pagkalikha sa kanila, purpose na ibinigay sa kanila ng nag-iisang tagapaglikha, hindi sila pwedeng sumuhay doon. Pwede bang ang araw lumubog kung saan siya sumikat? Hindi pwede. Pero pwede mangyari yun sa araw ng paghukom. That's the sign, major sign ng the day of judgment. So, okay? So ngayon, ma-differentiate natin, merong two kinds of Muslim. Number one, ang Muslim na walang free will. Wala siyang karapatan na sumuway. Sino yung mga yon? Yung mga bagay na nakikita natin. Lahat ng mga Muslim na yan, wala silang karapatan na sumuway. Kung ano ang purpose na ibinigay sa kanila ng Diyos, ng Allah, hindi sila pwedeng sumuway. Pangalawa, ang Muslim na mayroong free will. Yun yung tao. Kaya mayroong mga taong sumusuway. O katunayan, may mga tao na sila'y pinanganak na Muslim pero sila'y lumaki, ibang religion ang kanilang kinilala. Ang tanong ko, kapatid, gusto mo ba na ikaw ay naging Kristiyano nung bata ka na bininyagan ka? Baby ka pa lang, dinala ka sa simbahan. Wala kang kamuang-muang. Isa kang Muslim na pinanganak, dinala ka ng magulang mo sa simbahan, hindi ka makahindi. Di ba?
Ngayon, ano sinasabi ni Father? Ngayon, Lando, isa ka ng Kristiyano. Because before that, you are Muslim. Muslim ka bago yun. Kaya nga sa Islam, walang binyag-binyag. Kasi pinanganak kang Muslim. Original na itinanim sa'yo ang batas ng Allah. Kaya naririnig yung balik Islam, di ba? Di ba nabanggit kanina balik Islam? Bumalik ka lang po, brother, sa original na iyong kinatatayuan. Hindi ka nagpa-convert, kundi bumalik ka lang. Question number 1. Sino ang pinakaunang Muslim? Si Adan. Siya ang unang-unang Muslim. At sinundan ng mga propeta, si Noah, si Abraham, si Moses, si David, si Jesus, at si Muhammad. Yan po yung mga propeta. Sila yung mga batas ibinigyan ng Allah ng mga batas na bilang modelo natin, bilang huwaran natin, susundan natin. Si Jesus, paano sumamba? Ganun tayo sasamba dapat. Number 2 question. Sino ang pinagmula ng salitang Muslim? Si Allah po. Ang Allah, ang Diyos sa tagapaglikha. Siya ang nagpangalan sa atin na ikaw ay Muslim. Nababasa sa mga propetang ito ay sila'y mga Muslim. Sila'y sumusukot, tumatalima, sumusunod sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Di ba? Ang Diyos, ang tagapaglikha, ang Allah. Allahu Akbar. Sabi ng Allah, tinan niyo وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ano ibig sabihin niya? Tagalogin ko. Si Abraham, sabi ng Allah, ay kailanman hindi siya Yahud, hindi siya Hudyo. At hindi siya naging Krisyano. Kasi ang Krisyano, lumabas yan after Jesus. Si Abraham ay nauna kay Jesus ng maraming taon. Di ba? Walakin kana hanifan musliman, ngunit si Abraham ay isang tagasunod ng Allah, isa siyang Muslim. So saan ang galing? Mismo ang Allah ang nagpangalan. Nanggaling sa kanya ang tinatawag na Muslim. Wa ma kana minal musyrikin, at si Abraham kailanman hindi siya nagtambal sa Allah. Fitra, ito yung sinasabi ko, merong fitra. Kullu mauludin yuladul ala fitra. Lahat ng ipinanganak, meron siyang natural na pagsuko sa nag-iisang tagapaglikha. Natural. Di ba? Yung pagtubo ng buhok mo. Kagustuhan mo ba yan, brother? Di ba? Hindi mo kagustuhan yun. Yung pagtubo, paghaba ng kuko mo, hindi mo kagustuhan yan. Yan ang tinatawag na fitra. Yan ay natural na ginawa ng tagapaglikha na batas na kailanman hindi mo kayang pigilin. Kasi Muslim ang lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ang Allah ay nag-iisang Diyos ang tagapaglikha, lumikha sa ating lahat. Ang Allah ang lumikha ng lahat ng bagay na iyong nakikita at hindi mo nakikita. Ano mga hindi natin nakikita? Nilikha ng Allah, marami. Hangin, yung sa kalawakan, lahat ng hindi natin nakikita ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaluluwa, ang Diyos ang tinatawag ng lahat ng mga propeta na sina Abraham, Moses, David, Jesus, Muhammad. Lahat ng mga propeta ang tinatawag nila Allah. So bakit natin tatawagin Diyos? Halimbawa, kasi kapag tinawag natin Diyos, ang Panginoon, tanongin kita, sinong Diyos yun? Di ba? Kapag nilagyan ko ng Diyosa, ay babae yun. So ang Allah, ang Diyos sa tagapaglikha, ay wala siyang kasarian. Walang nakakita sa Kanya. Okay? Tinatawag ng kakristyanuhan na, anong tawag ng mga kakristyanuhan sa Allah? Anong tawag nila? Ang tinatawag na Diyos Ama. Pero narinig niyo yung paliwanag ng ating kapatid na wala siyang katulad. Hindi siya nanganak, hindi siya pinanganak, kaya hindi pwedeng tawagin Diyos Ama. Kasi sa panahon natin, pag tinawag mong Ama, automatic siya yung tatay. So kaya sa mga Muslim, mga brother, mga sisters, pinapanatili yung pagtawag ng Allah. Ano ibig sabihin ng Allah? Ang literal meaning niya, ang nag-iisa at tunay na Diyos. Yun ang literal meaning ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Quran, sinabi ng Allah, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wala siyang katulad sa kanyang mga nilikha at siya ay ganap na nakakarinig at ganap na nakakakita. Ang Allah ay nakakakita, pero ang nakikita niya hindi tulad ng nakikita natin. Ang Allah nakikita niya ang laman ng puso mo.
Nakikita ba natin yun? Hindi. Ang Allah, nakikita niya ang loob ng hinihingan. Tagus-tagusan ang kanyang nakikita. Ang Allah, nakikita niya ang future na mangyayari. Yun ang pagkakaiba. Kaya wala siyang katulad. Ang Allah, naririnig niya ang lahat ng bagay na hindi naririnig ng mga tao. Okay? So yan po, kaya wala siyang katulad sa mga kanyang nilikha. Kaya kung ma-observe niyo mga brother, mga sister, kapag ang Diyos na tinatawag mo na ito ay merong katulad o sumagi sa isipan mo, hindi yan Diyos. Dahil kailanman hindi sasagi sa isipan ng tao ang Diyos. Okay? Mas lalo pa kung iukit natin kung sino ang Diyos, lalong hindi yun. Dahil lang Diyos wala nakakakita. Bakit mo iukit ang itsura ng Diyos? Okay, katawagan ng propeta. Ito na mga brother. Sa panahon ni Moses, ang tawag niya sa kanyang Panginoon, Elohim. Anong wika yan? Hebrew. Okay? Sa panahon ni Jesus, ang tawag niya sa kanyang Panginoon, Ele, lama sabachthani. Sa panahon ni Prophet Muhammad, dahil wikang Arabic, ang tawag niya sa Panginoon ay Allah. So, alos magkakapareho, brother. Tinan mo. Ito yung mga lengguwaheng ito yung mga Semitic language na kung saan malalapit ng lengguwahe. Itong mga lengguwahe na ito, yung Hebrew, yung kay Jesus, yung Aramaic, nawala na, hindi na masyado ginagamit. Pero ang Arabic, pinag-aaralan ngayon sa buong mundo. Hapon man, Chinese, Russian, ang tawag nila sa Diyos, Allah. Kasi iisa ang pag sinabi mong Allah, ang tawag mo sa Diyos, automatic ang tinutukoy mo ang Diyos na tagapaglikha. Di ba? Kaya makikita mo sa mga Muslim, walang Muslim na gumagamit masyado ng mga Diyos, parang masakit sa tingay. Oh, di ba? Kaya makikita mo Allah ang kanilang ginagamit. Okay, Muslim, mayroon tatlong definition. Tandaan nyo yan. Pagsuko, pagtanggap, pagsunod. Yan ang tatlong definition. So kung makarinig kayo na si Abdullah nagpasabog, naririnig nyo na involved sa terroristic, hindi po yung Muslim, brother, kasi sinusuway niya ang Diyos. Sabi ng Allah sa banal na Quran, tingnan niyo, sabi ng Allah, "Man qatala nafsan bighairi haqqin faka'annama qatala an-nasa jami'an." Sino man ang pumatay ng isang tao, ay para na rin niyang pinatay ang isang katauhan. Ganun kabigat ang pagpatay ng tao. Kaya hindi po inutos at walang puwang ang pagpatay sa Islam. Kaya kung kinukunek natin ang terorista sa Islam, sa mga Muslim, napakalayo po. Dahil ang Islam ay kapayapaan, tulad ng pinag-aralan natin. Lahat na sumasalungat sa kapayapaan ay hindi po Islam yon. Tandaan niyo yan. Lahat ng kaguluhan, bumibiyak sa kapayapaan, katahimikan, hindi po Islam yan. Wala po puwang Islam yan. Okay? So ang Islam ay nasa kapayapaan at ang mga Muslim ay meron silang pagsuko kung ano ang binigay sa kanila ng nag-iisang Diyos ay tinatanggap nila at sila ay sinusuko nila ang kanilang mga sarili sa nag-iisang Diyos. Pagsunod kung anong batas na ibinigay ng Allah ay kanya itong sinusunod. Hindi niya sinusuway.